me just ask you real quick. So hindi pala sila maka-message dito, no? Na ano ko kanina. So, wag na lang. Ask ko lang, you answer na lang on your own or sulat na sa papel, okay? What is the reason why you attend this webinar? So you must have always a reason, a purpose. If nandito ka kasi bored ka, I think you need to revisit that because even if you are just aspiring or starting as a social media manager, you should always have a purpose. Bakit gusto mo social media? Bakit ayaw mo na dun sa career mo? Bakit ayaw mo na dun sa degree na natapos mo? Bakit gusto mo na lang maging, bakit gusto mo maging VA this time? Okay? Sorry for that word because yung mind ko, alam nyo, if you're a virtual assistant, there are so many criticisms that you receive. So dapat strong talaga yung mind nyo, kundi nakakain yung sinasabi ba ng outside world na VA ka na lang, computer ka na lang. So huwag nyo silang paniwalaan. Going back, you need to have a purpose on everything you do, especially if you're transitioning your career or your professional path. Kasi hindi pwedeng, kasi uso eh. Hindi pwedeng ganun lang. Kasi bored na ako, gusto ko lumipat. No? So you must have a strong purpose. So we might have different reasons. And hopefully I can really help to address those. I believe we will have a Q&A time later. So you can reserve your questions para ma-ask natin and ma-cover natin. So another question is, marami ba sa inyo, pag nakakakita kayo ng videos ng virtual assistant or social media manager, isa ba kayo sa how po, di ba? Usong-uso yan ngayon. How to be an SMM, how to be a VA, especially on TikTok. And that's okay. Okay lang yan. So if you really want to start your SMM or VA journey, isa talaga sa dapat niyong papreparan are the materials for application kasi yun naman talaga yung unang process. So isa dyan is yung CV and yung portfolio nyo. Yun yung mga first few things that you really need to prepare. And I will show you later how Canva helped me to prepare those things. Kahit A, tamad ako, B, hindi ko na alam yung layout na gagawin ko kasi bago ako sa industry during that time. Okay, so marami rin akong questions, saan ba ako mag-i-start? Ano bang una kong gagawin? So we will start processing yung mga dapat yung gawin para makapag-apply kayo. If you have a lot of questions, I've been there too. If marami kayong mga queries sa mind nyo, I've been there too. And honestly, you don't need to figure it out all at once. You just need to show up with confidence. Okay? So I'm here to help you. Nakahelp na ako ng ibang creatives, ng ibang service providers, and even businesses na nakatrabaho ko. And I've incorporated Canva sa kanilang process. And with my knowledge and experience, kahit konti lang yung ma-share ko today, hopefully we will have a follow-up. I'm really hoping that this will help you to kickstart your career kasi ito talaga yung kumbaga pa ito yung key mo para makapasok ka sa door. If hindi mo napaghandaan, paano ka makakapasok doon sa door? Paano ka makapag-proceed doon sa process? Diba? So for today's session, I'll just give you an overview. I'll be helping you to know what is personal brand and how you can establish yours. If you already have your personal brand, then that is very cool. But if you don't have, as I have said, you don't have to figure out everything all at once. We will also learn how to create consistent look and feel across your materials para if you want to showcase your services sa social media, marami na yung tinatawag nila ngayon ng aesthetic, na ganyan, no, na mga feed, it will also help you. And I want to also help you to become more confident doon sa paggawa nyo ng CV and portfolio using Canva because yung mga materials na yan, it will really reflect yung pagkatao mo as an applicant. Okay? So I was introduced a while ago. Again, I'm RJ. That's not my real name, but you can call me RJ. To give you an overview of my career, I am already 3 years in the industry. But before that, I was a
nursing staff and a teacher before, okay? Pa-heart naman sa mga nurse at mga teacher natin na nandito sa participants. Meron ba? Meron ba akong mga kakosa dito? Ayan, marami-rami. Sa mga ibang degrees, welcome pa rin kayo. Ito lang nga, it's parang difficult to process, no, na ilang taon na tayong nag-work sa Philippines. Pero hindi talaga ako nakaipon as a nurse and as a teacher, but I am grateful. So sobrang haba ko naging nurse and naging teacher bago ako naging VA. So if you are in a different degree right now or yung tinahak mo before, do not feel sad, do not feel bad. Hindi ka nag-iisa. You know, life happens and there are really times that we need to choose. So okay lang yan. Ako nandito ako sa VA industry, it's because I needed to choose. So 3 years akong VA, pero until now, just like you who are aspiring and starting out, there are so many things that I'm still figuring out. So let me tell you this, okay lang if hanggang ngayon, nag-figure out pa rin tayo. Hanggang tumanda tayo, may mga bagay-bagay na fini-figure out natin. And that is a good indicator because it only means that we are willing to learn and open-minded tayo. I am a social manager and a project manager, juggling different clients. And at times, I've got a lot in my hands. Yun bang naisip ko, bakit ko ba pinasok ito, ganyan. Bakit ko ba nilagay yung sarili ko dito, ganon. Pero there are also times naman na yung sabi nila, matumal. Meron din talagang panahon na matumal yung clients. So that is also one reason or one advantage kung nasa agency kayo kasi tutulungan nila kayo maghanap ng client compared kung ikaw yung maghahanap ng direct client. So if ever you will enter this industry talaga dun sa mga aspirants pa lang, kung gusto mo talaga, make sure you have the guts. So not to discourage or not to de-influence you, but really matira ang matibay talaga dito sa industry na ito. Kahit nasa agency kayo, tinutulungan lang naman nila kayo, but most of the effort galing sa inyo. RJ, RJ, pa-request daw pa full screen. Para siya yung present tapos full screen. Yan. Kita yung notes ko eh. Saglit. Sige. Okay na ba? Yes. Thank you. Okay. So how I started my journey as a virtual assistant, ito, I could really say that nilid talaga ako ni Lord dito. I know we are in different religion and I'm not encouraging everyone, but sa lahat ng plans ko sa life ko, I always make sure that I pray about it. Kasi proven and tested na yun na pag nag-decide ako na walang guidance ni Lord, nahihirapan ako. Ganun ba? So how I started my journey, we all know, we remember, sino bang hindi maka-remember sa pandemic, no? So we remember pandemic. Doon talaga nag-start yung aking, what do you call this? Career sa VA. So during that pandemic, yung company, yung school, kung saan ako nag-work is nag-transition into skeletal system. So yung skeletal workforce nila, it means na may na-lay off sa amin and yung mga natira would fill in those positions na walang tao. Pero vital for the company. And isa doon yung what we call the sales and marketing department. So yung teacher, si teacher, napunta sa sales and marketing department. So ano naman yung alam ko during that time doon sa sales and marketing department? Wala. But I didn't have a choice because during that time, I wanted to help the company to survive. And gusto ko magka-enrollees kami. So tinanggap ko yung offer na yon na to be in that position while also teaching. So with that, I was assigned to do marketing, to get new enrollees. I was handling our social media accounts.
na walang kaalam-alam. I started from scratch. Of course, meron akong alam yung mga post natin sa social media natin, yun lang. Pero when you market something, iba din yun, di ba? So during that time, sumakses tayo ng step by step. Yun na pala yung sinasabi nila ng step by step para sumakses. Kasi, I started from scratch. Wala akong alam, nilagay ako dito. But, ang importante doon is yung willingness to learn. So, yung mga aspirants natin dyan, startups, huwag kayong mawalan ng willingness to learn because that will bring you to success talaga. So, nilagay ako doon. I didn't have a choice but to learn kung anong nandoon. Nilearn ko yung social media, paano dapat mag-post sa social media, ano dapat pinopost kapag school ang minamarket mo, and all those stuff. And I've been into digital marketing kasi gumawa din kami ng mga newsletter. So anything about digital marketing, hindi ako nag-complain kahit mahirap. But, ginawa ko lang ng taos sa puso ko. And, yun, nakita ko yung passion ko na passion unlock during that time. So, hindi ako yung sabing nahirapan. Siguro nahirapan sa start, pero hindi yung tuloy-tuloy na ano ba naman tong pinasok ko? Bakit ba naman ako nandito? Yung mga ganun na question. So I dived into digital marketing and I handled our social media accounts, and surprisingly, it was paying off. May mga enrollees na pumupunta, may mga inquiries sa social media namin, and na-sustain namin yung whole pandemic. So, di ba, ikaw it's your, kung kayo rin, maging SMM na kayo, and you're able to help yung mga businesses, lalo na yung mga small businesses. Ako kasi, yung target ko talaga is yung mga small businesses, yung magsisimula pa lang. Kasi alam ko yung malalaking businesses, hindi naman ako against doon. Alam ko, established na sila. But ako kasi, as an entrepreneur din, meron din kasi akong small business. I know the pain points. So, gusto ko tulungan yung mga katulad ko na nagsimula na. Paano ba magkabenta using social media? Yung ganun yung gusto ko. Kaya yun yung purpose ko. Yung sinasabi ko sa inyo na you should have a purpose kapag mag-deal kayo into something. So, in short nga, sabi ko kanina, no, sumakses tayo ng step by step. And then I realized yung passion na nandito na side. So, during pandemic then, I pursued my venture in retail selling. So, nagbebenta rin po tayo, bago pa nauso si affiliate marketing, nagbebenta na ako sa Facebook and sa Instagram, nagpo-post ako. And it was doing good. So, during that time, yung pandemic, hindi ko alam, but doon din ako nakapag-decide to build my own small retail shop. So, meron tayong shop na maliit din. And during that time, one-man team lang ako. Kasi mahirap mag-hire during that time kasi pandemic, tapos kulang ng, budget. So, ako ang lahat. Ako ang tindera, ako ang taga-inventory, ako ang marketing, nasa akin lahat. Ako ang model ng mga products ko. So, ako talaga lahat. And then, during that time, napagtanto ko na kapag wala kang post sa social media, wala ka ring benta. Totoo yan. No? Pag wala kang post sa social media, wala kang benta. Sabi nga nila that social media is the new billboard. Di ba dati, pag napapadaan tayo sa billboard, parang naano tayo na, ay, order ako niyan mamaya or bibili ako niyan mamaya. Di ba ganon? Ngayon, hindi. Pag dumaan sa social media mo, talagang mapapascroll ka, maganda ba kaya ito? Ito ba kaya ito? So, bilhin ko nga. So, social media is the new billboard, ang sabi nila. Kaya, yung mga aspirants natin dyan, okay naman na or papasukin nyo tong social media. Marami talagang opportunities. Yun nga lang, kailangan mo lang panindigan yung sarili mo. Kailangan mo lang i-prove sa sarili mo and sa clients mo na you are different from other aspirants or startups or other applicants ba. Yan. So, yun na nga, time came, yung small business ko, pumatok, awa ng Diyos. Tapos, di ba sabi ko, ako rin yung nagbo-model sa mga products ko. Ang nangyari is parang nakita ako ng ibang brands, yon. Kasi yung mga products ko, hindi talaga ako nagbebenta if hindi ko ginagamit. Because the pain points there, if hindi ko ginagamit, pag may tinanong, hindi ko alam paano sagutin. So yung binibenta ko, rejuvenating set, mga pabango, mga lahas, mga yan, ginagamit ko talaga. So, alam ko kung anong isasagot ko doon sa mga clients ko kapag nagtanong. So, the same goes with
being a VA or social media management, you should know your products. You should know your services, the ins and the outs. Kasi pag tinanong ka, ano bang papala namin pag kinuha kita? Dapat may sagot ka sa tanong na yun. Bakit ka kukunin? Bakit ako? Diba? Bakit sa dinami-dami, bakit ikaw? So, dapat may sagot ka. So, the only thing is, the only way for you to answer that one is to know your product and your services. So, ayun na nga, since minomodel ko rin yung mga products ko, ako talaga ang gumagamit ng products ko and pinopost ko day 1, day 2, day 3, lahat na na-post ko. So, I was discovered by some brands. Merong malaki, merong maliit, and I was very grateful. Doon naman nag-start yung journey ko as content creator. So they will get me to showcase their products, tapos they will pay me. Nag-start ako sa yung tawag nilang X-Deal lang. When you say X-Deal, they will give you a product, you will use it in exchange of a free video or free posting for them. Then I worked my way up sa 1.5, 3.5, 5.5. So pataas ng pataas. The key to that one is to level up your integrity, your online presence. So ako talaga tumatak doon sa mga brands na ka-work ko na I do not sell or do not post products that I don't use or I don't test. Yan. So you also build your personal brand. Ako yun yung personal brand ko that I don't just post products kasi babayaran ako. I make sure that these products are na FDA approved, safe ba ito, ano bang effect niya sa face ko or sa katawan ko. So yun ang nabuo ko na brand sa kanila. So if there are brands coming for me, sinasabi na gusto mo ba makipag-collaborate with us, ganyan. So sinasabi ko, give me time to test the product. Pero kung hindi sila makapag-antay, talagang dinedecline ko. So enough of my story. So yan yung story ko. I hope na-inspire kayo. Kung hindi, tignan natin mamaya kung ma-inspire pa rin. Check natin. So that's my story. And all of us have our own story. Huwag mo sabihin, ay ito yung story ko, nakakahiya. I thought dati yung story ko nakakahiya. Kasi naka-earn ako 2 degrees. Meron ako 2 PRC licenses. Pinag-aral ako ng parents ko. I thought nakakahiya na magstay na lang ako sa house, mag-work from home ako, and then malilimitahan na yung kung ano ba ako as a professional before. But then, when I look into things, I realized that swerte ako na choose ko itong landas na ito. So, walang maliit na story. It's just that you need to illuminate, no? Let your story be illuminated and ma-inspire ang other people. So always ko ginagamit itong story na to sa mga tao. Pero hindi naman ako nag-i-influence, iwan mo na yung degree mo na, iwan mo na yung pagiging teacher mo kasi walang pera. Hindi naman ako ganyan, no? It's more of discovering yourself, discovering your passions. Siguro may side na pagiging practical kasi magasto tayong tao, kailangan natin ng panggasto sa sarili natin. No, to be practical lang, isa rin yung sa reason ko. Kasi for how many years, magkano lang ini-earn ko, wala akong ipon, wala akong bahay, wala akong tawag na sa akin. So isa yun sa motivating factor ko kung bakit gusto ko mag-leap into something na kaya ko naman sustento yung sarili ko, na parang kaya ko naman bigyan yung sarili ko kasi I've been working hard for how many years, diba? Kaya nag-effort talaga ako to build my personal brand. So let's move on to personal brand. Ito na ha, take notes na para pag gumawa na kayo ng personal brand, meron kayong babalikan na notes or pwede naman daw to balikan, no? Naka-record daw. So when you say personal brand, it is an intentional effort to shape how others perceive you. So the key term there is intentional. Intentional effort. Hindi lang yung sinabi ng iba, no? Uy, mag-build ka ng personal brand kasi so brands can collaborate with you. Ganyan. It is really intentional because personal branding has something to do with introspection on how you look yourself inside and out. No? Dapat kilala mo yung sarili mo.
So especially if you want to show off yourself, your services sa public, sa other people. Okay? So this is done by consistently presenting your skills, your values, your personalities, and expertise. Hindi lang sa social media, but also doon sa mga, what do you call this? Freelancing websites na gusto mong applyan. So in simple terms, pasimplihin natin, what is personal branding? Personal branding tells who you are, sino ka, what you do, anong ginagawa mo, and what makes you different. Yung third ang pinaka-importante. Kasi tingnan nyo, dito pa lang sa participants, 128. Sabihin natin aspiring and starting up pa lang ito sila. So meron ka ng kompetensya, kung isa ka sa 128, may kompetensya kang 127. O paano pa yung nakapagsimula na? Paano pa kami na nandito na? All the more, mas mahihirapan ka. So you really need to make sure na may answer ka na bakit ikaw? Bakit hindi siya? What makes you different? Okay? So it often involves things like your online presence. So yung mga social media natin, kung na-post natin, hindi naman ako against doon. Yung mga post mo na mga, ano pong tawag nila, mga term nila doon. Basta yung mga memes, puros jokes, mga bad mouthing posts, mga ganyan. If you want to recreate your personal brand and if you want to showcase your services, ang sinasuggest ko dyan is you create another account, a professional one. Now, hiwalay talaga yung professional account mo sa personal account mo. Kasi minsan naman, kahit hindi natin aminin, may mga times na gusto natin mag-rant, di ba? Gusto natin magsabi ng ano-ano dyan. So that should not reflect on our professional account. Doon yan sa personal natin. Okay? So dapat hindi nakikita ng mga clients o mga prospects natin yan. Kasi kahit ako rin naman, mata-turn off. Di ba? Kahit ikaw rin naman, mata-turn off. So your online presence, that involves your social media, that includes your CV, your portfolio, and if you have the website. Ngayon, ang labanan is yung website. Pag may website ka, malakas ka. But you don't have to worry. Dahil si Canva, may integrated na website. I will show you later paano ko tinurn into website yung portfolio ko so I can showcase that one to yung mga pinapresentan ko ng mga clients or prospects. So whether you're a freelancer, a startup, a job seeker, a content creator, kahit sino who wants to showcase something, services or products, personal branding helps you to stand out, build trust, and attract opportunities. In our case, attract clients. Because kung walang sinabi yung personal branding mo, talagang matataob ka ng 128 or 127 competitors mo. Diba? Diba? Nagulat kayo sa mukha ko. So how to establish your personal brand? I will share with you 3 things this afternoon. Ito yung mga bagay that you need to remember when you establish your personal brand at your stage. Ito lang muna tayo. Okay? So, take note of this. First, niche. Lagi nyo nakikita yan. Ano bang niche nyo? Ano bang niche mo? Anong gusto mong niche? Ganyan. And when you apply, you also apply doon sa niche mo. Okay? So, your niche is the specific group of people that you want to serve. So, hindi ka pwedeng mag-serve sa lahat. Okay? Kahit nga yung buffet, hindi naman nasiserve ang lahat, diba? Namimili pa rin sila sa kasal ba, sa binyag ba, ganyan. So it's a specific group of people you want to serve and the unique value that you offer to them. Okay? So yung niche mo, by now, I think ang nasa mind ninyo is of course social media management. That is why you are attending this webinar. So virtual assistants and freelancing, you need to choose kung anong niche mo. Social media, marami kasi under virtual assistants, sobrang daming niche. Okay, so for today, let's focus on social media management. Okay, kung ano man yung gusto mo in the future, okay lang din yan. You will also build your personal brand on that aspect, but this one is more focused on social media. So in SMM,
it is also wide. Kung itatrack mo yung virtual assistant, sobrang daming niche sa baba. Isa doon yung social media management. Pagbaba mo na naman sa social media management, marami pa rin lagay sa ilalim niya. So, pwede kang ma-exhaust sa kakapili, no? Isa yan sa problem kung bakit kailangan mo kilalanin yung sarili mo, kung bakit you need to know sino yung gusto mong bibigyan ng service mo. So in my case, ako, ang gusto kong bigyan ng service are those startup businesses and small businesses who are having pain points sa kanilang products. So kayo, you need to also write down. Mamaya, we will go step by step para makakome up kayo sa niche ninyo. So instead of trying to reach everyone, focus on a clear segment. Whether that's, for example, busy moms, creative entrepreneurs, ano pa ba? Real estate, gusto niyo ng food industry. Ngayon, uso yan, di ba? Mga food industry, food vloggers, ganyan. Kung anong gusto nyong industry, isulat ninyo. Okay? So, finding your niche in social media management is all about discovering the sweet spot between what you are good at and what you enjoy. Okay. What you are good at or what you enjoy, importante to para hindi ka ma-burn out in the future. And yung isa naman is what people or what are they willing to pay. Siyempre, kaya ka nga, di ba, you are looking into virtual assistants or social media para mas maka-earn ka. So, why will you go into something that you will not be paid? Especially if we're talking about skills and experience. So you need to consider what people are willing to pay for. Baka naman pumunta ka doon, sige, ito, ini-enjoy ko ito, gusto ko talaga itong gawin. Pero pumunta ka doon sa sobrang hirap maghanap ng clients. Bakit kita babayaran? Yung babaratin ka. Okay? So dito pa lang, sa personal branding mo, kailangan mo na mag-research din. Okay? So number 1, if you have the notebook, paper and pen, you can write down. As we go to each step, you can write down na. So by the end of siguro this webinar, alam nyo na kung ano yung niche ninyo, ano yung tone ninyo, anong vibe ninyo. You can incorporate that one sa portfolio ninyo and sa social media. First is assess your strength and your interests. So what industries or topics do you genuinely enjoy? Example niyan, fashion, health, food, real estate. Ako, personally, I enjoy beauty and fashion. So, yan. Kayo, you write it down sa paper ninyo, ha? So, what industry? Kung yung industry na hindi ko nasabi, okay lang yan. Basta you write it down. Kasi it's very important na malaman nyo kung anong gusto nyo ma-serve because doon kayo mabebelong. Hindi yung palipat-lipat lang. Or hindi yung magulo yung utak mo and nagkakahalo-halo na later on kasi hindi ka fix na ito yung purpose mo. Okay? Next one is what platforms do I know best or enjoy working on? Right now, yung current knowledge and skills mo lang muna yung gamitin mo. Saan ka the best? Saan ka good at? TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. So you write it down. Siguro marami sa inyo TikTok, no? Next one, what kind of content do you love creating? Maka-graphics ka ba? Maka-pictures ka ba? Maka-reels ka ba? Maka-long-form videos ka ba? So, alin dun yung ini-enjoy mo talaga gawin? Ibang sikat ngayon is reels kasi sa strategy, yun yung ginagamit talaga to increase yung following and brand awareness. But ikaw mismo ngayon, saan ka magaling right now and saan ka nag-e-enjoy right now? So you should have 3 answers na doon sa papel ninyo, ha? Okay, let's go on to the next step. Think about who do you understand or connect easily. Kunwari may kausap ka, teachers, coaches, entrepreneurs, real estate agents. Sino tingin mo yung makaka-jive mo kaagad? Yung nag-click kayo. Kung wala doon sa list na binigay ko, you can write kung ano yung nasa isip mo.
Do you prefer working with locals, yung mga dito lang sa Philippines or dyan lang sa demographic area ninyo? Or would you want to widen pa yung aspect ninyo? Do you enjoy helping people to grow, sell, or educate? Ano mang gusto nyo? Gusto nyo mag-help sa pagbebenta, mag-educate, or mag-entertain? So, isulat nyo din yan. Because that will help you to narrow down your niche. Okay? And then the next, we can do this in the future. No? Pag meron na kayong list doon sa taas, you do your research. Kasi sabi ko, hindi lang naman yan dahil gusto mo lang. Dapat tabihan sila ng gusto mo, nag-enjoy ka, at kikita ka. Di ba? Power. Parang yun yung ginagawa natin. Power. Pero, yun talaga yun. Dapat kikita ka rin. Kasi kung purely passion and gusto mo lang, tapos walang pera, sa hirap ng buhay ngayon, mahirap na. Di ba? So, what you need to do your research is go to online platforms. Ano ba yung mga alam nyo na online platforms? Sobrang dami. Pero yung mga sikat, Upwork, Fiverr, onlinejobs.ph, basta kahit anong online platforms, kung kita nyo jobs, lalabas anong mga available na jobs. Kung i-click nyo yung remote jobs, makikita nyo iba-iba. Sa online jobs, pipindutin nyo yung job board, lalabas din. Sa Upwork, ganun din, pipindutin nyo lalabas. So kung ano yung laging lumalabas doon, isa doon yung social media manager, social media manager. So isulat mo. Kung may iba pa, sulat mo din. Baka pwede mong makonsider in the future. Di ba? Offering. So maybe, ang ginagawa ko kasi dito, pumunta ako sa Instagram and LinkedIn. Tapos sinatype ko social yan natin, di ba? So pag may sinerch ka, tutulungan ka niya, ilalabas niya sa'yo. So lalabas doon yung mga social media manager accounts. So tingnan mo ano yung pinopost nila. Makakakita ka doon kung anong hint or bibigyan ka ng hint. Itong industry yung ginagawa niya. Beauty and fashion siya. Food industry siya, ganyan. So, maganda yung, ibig sabihin, maraming clients doon sa industry niya yun. So, i-take note mo din. Or you can go, marami na ngayon, no, na-discover ko rin na sa Facebook, marami ng groups. So, papasok ka dun sa groups na yun and then you'll have a conversation. And ang maganda is you can actually connect as anonymous user. So, kung nahihiya ako, shit, baka may kilala ako dito na baka i-judge ako. Hindi, pwede ka mag-anonymous. So, pwede ka magtanong doon. So, what's your biggest struggle in social media? Pwede ka rin pumunta doon sa mga groups na target mo. For example, moms groups, di ba? Mga ganyan. Or real estate agent groups. So, tanungin mo sila, what are your pain points or struggles in social media? So, you will have an idea. Pwede ko ito applyan na niche dahil may mga tao na nahihirapan on these sides. So yan yung research market demand na tawag natin. Very important yan. Not unless you're just doing this para sa ano lang, para to kill time or bored ka lang ganon, no? Pero if you want to earn, you need to do what we call the research market demand para nasa tamang path ka. And this step will lead you to moments. Pwede pala ito. Meron palang ganito. So marami kang madidiscover. So when you establish those steps na, it will lead you to test and reflect. Siyempre, pwede naman din kayong mag-jump right away, pero mas maganda talaga kung iti-test niyo muna and re-reflect niyo kung para dito ba talaga ako, I am really enjoying it talaga. So start by working with few different types of clients. Okay? Pwede siyang, hindi ko alam kung tama yung yung aking word is, when I started sa clients na nilolowball ako. It means na binabayaran ako mas mababa than usual
tinanggap ko yon because I was starting and gusto ko hasain yung skills ko. Gusto ko i-learn yung niche na yon, kaya tinanggap ko. So, for me, during that time, it was a win-win situation. Natulungan naman nila ako, natulungan ko rin sila. Pero hindi naman totally ex-deal kasi binayaran naman nila ako. So, yun. Pwede alanganin. Okay? So, doon mo malalaman kung yung niche na yon is binibigyan ka or ini-spark lalo yung passion mo or dinadali down niya yung passion mo. Okay? So once you have tested that one, it's time for you to refine and own it. So okay na, na-test mo na. Once you see the pattern, makikita mo na, ay, dito talaga ako sa food industry kasi, kumikita na nabubusog pa, parang gano'n. Or dito talaga ako kasi I have the opportunity or chance ba to showcase kung anong alam ko, especially if you are really a critic sa food, ganyan. Pwede mo talagang i-showcase yon. So, you just need to refine, you just need to ask yourself more questions. Minsan kasi, ikaw lang din yung makaka-help sa sarili mo to keep asking questions. Kasi minsan dinideny natin by not asking questions kung okay ba ako? In-enjoy ko ba? Parang ganyan. So, we don't ask those questions kasi dinideny natin, baka hindi ako para dito. What will happen kung hindi ako para dito? Kasi para dito talaga dapat ako kasi malaki ang kitaan, 6 digits, mga ganyan. So, keep asking para you keep answering din. So, hindi ka mawawala doon sa path mo. Okay? So, yan yung niche pa lang tayo ha. So, by this time, dapat may nasulat na kayo. Kung wala, problema na yon. Hindi tayo makaka-proceed to the tone and vibe kung wala yung niche mo. Okay? So next one, let's go sa tone. Tone, by its word, tono. Yung tono mo. Di ba merong mga tao, kilala niyo si RJ? Yung laging galit, magsalita. Di ba may ganun? Si RJ, yung malambing, yung ganun. Di ba nakikilala tayo by how we talk sa public, paano tayo mag-appear sa public. So, yan din yung tone dito sa personal brand. Finding your tone and voice for your personal brand is about getting clear and how you want to sound. So, that's your audience. So that your audience instantly connects with you. Hindi ko alam kung ako lang, pero pag nakakabasa ako sa feed ko, yung harsh words ba, mga bad words gano'n, nata-turn off ako. So, may mga tao, kunwari mga influencer or content creator na ganun yung brand nila, doon sila nakilala. So, yun yung dinadala nila. Pero, hindi yun nagre-resonate sa akin. So, ina-unfollow or binablock ko talaga. So, if you are creating your tone or your voice or you think about it kung anong gusto nyo, be open-minded lang din na hindi ito tanggap ng everybody. Kasi iba-iba naman yung preferences. Pag sobrang sweet ka, sasabihan ka naman na, ano ba yan, sobrang lamya. Ganon. So, yung tone natin is not for everybody, but we are sure na meron tayong tina-target na gusto nating matamaan, di ba? Yun naman yung importante. So, we also have simple steps. First is, define your brand personality. Kanina, naka-establish ka na ng niche mo. Balikan mo yung niche mo, ano ba yung sinulat mo? For example, ako, gusto ko ng beauty and fashion. So, sa beauty, kunwari, mga beauty products yung mga target ko. Beauty products owner or businesses. So, anong gusto kong lumabas or anong gusto kong mag-appear when I talk or when I post a caption? Okay? Is it friendly or formal? Gusto ko ba yung hindi ma-intimidate yung nagbabasa or gusto ko yung parang dapat formal tayo dito, di ba? Depende yan sa target audience mo, depende sa niche mo, depende doon sa set of people na gusto mong tulungan. Friendly or formal, playful or professional, bold or calm, inspiring or educational. So somehow, itong tone na ito will also reflect yung personal mo. Kung ano ka talaga. Kasi it will really help kapag gumawa ka na in the future ng mga content, kakailanganin mo rin yung sarili mo kasi ikaw yung gagawa. So kung bubbly ka, masayahin kang tao, syempre consider mo yung playful, ganon.
Pero kung nasa real estate ka naman, wag playful. Di ba? Dapat kasi your personality and yung target mo. Kasi kunwari, real estate, ibentahan dyan ng mga lupa. Tapos, pag sinabi mong real estate, hindi naman yan bebenta lang ng mga tag-piso, tag-dos. Namang formal, professional, and calm. Or formal, professional, and bold. So you pick 3 to 4 adjectives to describe your voice or your tone para pag gumawa ka na next time ng content mo din, hindi ka mahirapan na, hindi kasi pwede, kasi dapat professional lang talaga. Diba? Good thing ngayon, marami ng AI na pwede mo, can you help me translate this into a professional voice? Ganyan. Or tone. Okay? Next is, always know your audience. Who are you talking to? Ito, huwag kayong malito ha. We are doing this as your personal brand. Hindi ka pa nag-branding ng client mo. Ikaw pa muna ang binibenta mo. Okay? Please, huwag kayong malito. Baka may nalito na. This is your personal brand. Before you can establish others' personal brand, you should establish yours muna. So, lahat ng pinag-uusapan natin dito is sa iyo. Paano ka magre-reflect doon sa iyong client? Okay? So, si client mo, babalikan mo yung niche na ginawa mo kanina. Kunwari, real estate agents. Okay, so mag-face ka doon sa mga real estate agents. Yun yung babasihan mo kung anong tone ang gusto mo. Yung audience mo are the real estates. Okay? Real estate agents. So, you need to know that because hindi ka naman pwede magsalita ng pa-bebe or pa-baby-baby doon sa mga professionals, especially real estate agents. Okay? Next is, if nahihirapan ka, hindi ko alam paano yung voice, paano yung tone. If nahihirapan ka, you try to record yourself. Kunwari, may tutulungan ka na friend. Kunwari, humingi tayo ng tulong. I-record mo yung self mo on how you can help that friend. Tapos, you listen to that recording after. Then, makikita mo kung ano ka ba. Kung always ka galit. Hindi, kung malambing ka ba, friendly ka ba, diba? Or straight to the point ka ba magsalita. So, it will give you also an introspective view din kung sino ka ba talaga. Okay? And you also, alam niyo yung mga emojis na sinasali niyo doon sa mga caption niyo. That is also part of your voice and tone. Do you use emojis? Ako gusto ko yung emojis ko kapag playful yung tone ko. Pag galit ako, walang emojis yun. Okay. Kailangan mo rin mag-set ng boundaries. Sa personal brand ko, gusto ko iwasan yung mga jargon words. That is not me. Mga ganyan. So, ayoko yan. Ayoko yung mga bad words. That is not reflecting my personal brand. Ayoko yung mga ganitong, ano ba tawag dyan? Usapang kalye. Because makakasira sa personal brand ko. So, you also need to put limitations. Okay? So, yan yung voice guide ninyo. You just need to be consistent. Kapag gumawa ka ng something with your personal brand, CV, portfolio, sige yung, bakit iba yung CV mo? Bakit iba yung okay, may cash prize. So, dito tayo sa vibe. Last for this part. Yung vibe naman is, kumbaga pa, picture of your vibe, your total vibe. More on visual. Okay? More on visual. Kung nakikita nyo itong presentation ko ngayon, this is a vibe. Okay? So, you would know with this presentation, medyo playful, bubbly, something like that. No? Kasi may mga colors, different colors ang nilagay ko. So, focusing on your visual vibe of your personal brand is key to creating consistent and recognizable identity. If you will also scroll sa mga Instagram accounts, you will see yung mga naka-establish na ng personal brand.
na pareho or uniform yung kanilang feed. Hindi pa iba-iba ng text, pa iba-iba ng color, di ba? Kaya nga may tinatawag tayong aesthetic. So the visual elements you choose will communicate your brand's personality, values, and overall feel. So if you are bold and professional, maybe you will show mga, ano ba, dark colored na mga materials doon sa iyong mood board. Pakita ko mamaya yung sample mood board. So here is how you can define your visual vibe. First is define the emotions you want to evoke visually. Yun yung sabi natin, magkaka-connect lang ito. Yung sa tone mo kanina, balikan mo. Ano bang gusto mo? Friendly ka ba? Calm ka ba? Chill ka ba? Or professional ka ba? So yun, balikan mo yun. Do you want your audience to feel calm and relaxed? Then you use colors like soft, gloss, or colors. Do you want your audience to feel like energized pag nakita nila yung post mo or pag nakita nila yung brand mo? So you use something like bold, bright colors, mga ganon. Do you want to relay creativeness and innovation? So you use artistic naman na side. Okay? And then after that, when you're able to identify that one, you choose your color palette. Ito na yung mga colors na i-integrate mo doon sa mga materials mo. Hindi pwedeng dito yellow ka, dito pink ka, dito. Not unless yun yung color palette mo, okay? So color plays a major role in setting the tone of your brand. Minsan nga, di ba, pag mag-open ka, mag-read ka ng something, minsan ay parang hindi siya enticing, so hindi mo itutuloy. So naka-depende talaga yon sa branding mo. So think about emotions associated with different colors and how they align with your brand's message. So babalikan mo pa rin si tone at si niche mo. Okay? Always remember, warm colors like red, oranges, and yellows, they evoke energy, passion, and warmth kung gusto mo yon sa brand mo. Cool colors naman, blues, greens, purples. So calm, relaxing, chill lang ang vibe. Ngayon, uso yung neutral colors like grays, blacks, whites, what they call the aesthetic or minimalist. Yan. Pero meron pa rin talagang nagpipick katulad nito, bright colors, no? Mga neon and pastels for creative and playful look. So, ang tip ko sa inyo is you pick 3 to 5 core colors that align with your vibe. Tapos from that 3 to 5, pwede ka nang kumuha yung mga katabi niya na colors. Pakita ko later sa Canva. Okay, included din dyan yung typography ninyo. So yung text ninyo, dapat pare-pareho. Kung hindi man pareho, may mga difference like sa title and subtitle. Pero hindi siya iba itong una, pangalawa, iba din, pangatlo, iba din. So you need to select your typography. Part yan siya ng branding ninyo. So yung typography nyo will reflect doon sa CV ninyo and sa portfolio ninyo. So when you submit that to your client or prospect, di ba nakita nila na uniform, may cohesiveness. Alam nilang galing sa isang tao lang kasi naka-branding na eh. Hindi yung dito, Comic Sans, pagdating doon naka-cursive. So iba-iba, di ba? So if you want to appear professional, clean and approachable, friendly, nakadepende rin yan sa font ninyo. You can search it actually sa Google, yung mga types of fonts, and this is your tone, lalabas yung mga examples. Sobrang dami kasi. Okay? And then, the last is choose your imagery. Kasi may iba, if you will scroll sa mga social media, kunyari, faceless. Uso ngayon yung faceless post, di ba? Yung pinapakita lang yung kunyari, coffee nila, and then their dress or their bag, pero wala yung face nila. So you need to know then, ano yung gusto mo i-relay? Gusto mo ba more on lifestyle? Gusto mo ba more on photography? Mga images ng ibang tao? So you need to know that para sa content mo naman, kung hindi mo man siya magamit sa personal brand, but I think I believe you can use that doon sa portfolio nyo. Okay, kung ano yung mga gusto nyo gamitin na imagery. Ganito yung example before we go on a break ng mga mood board. So if you're into chill lang, vibe na, calm, so you use this kind of color. So as you can see, 1, 2, 3 examples, nandito yung elements na sinabi natin kanina. Di ba? You have your imagery, may mga image ka ng mga gusto mo ng mga image in the future. Yan.
Meron din tayong text or typography na sinasabi. Yan. May mga text kasi that goes with another text. Meron namang hindi bagay. So you need to be careful with that. Si Canva, meron na siyang ready templates wherein dalawa na yung binibigay niya. Si heading mo and si subheading mo. So partner na sila. Minsan kasi yung napapartner parang off. So it's very important. And andito na rin si color palette. Ito si color palette mo. So it means na itong colors na nandito, ito lang yung colors na gagamitin mo sa brand mo. Walang appear dyan na red. Kung ito yung brand mo, ha? Dito naman is more on playful, bright, di ba? So, may imagery, may text, and may color palette. So, more on playful side. So, dito naman, if you want bold and professional, okay, as you can see, black and white siya. And then the texts are parang solid talaga to give emphasis that you are a professional, ganyan. So, these are just examples. If you want, you can scroll sa Canva, you just type doon sa designs, mood boards, and it will give you a lot of examples ng mood boards. So you can only come up with this one if you're able to determine your niche and your tone. Kasi mahirapan ka to come up with this. Hindi pwedeng mauna naman ito, wala ka pang niche and voice. Okay? So dapat nauna yung pagkakasunod-sunod based doon sa pinag-usapan natin kanina. So before we proceed sa Canva na tayo later, no? May mga konting tutorial. Before we proceed on that one, I will call muna Miss Glenna para sa ating yung branding ninyo, you can just check dito sa sidebar and you will see yung brand. The problem with this one is if you're using a free account. So as you can see, meron siyang premium account. But you can always create naman your keyboard from scratch. No? Mag-search kayo ng inspiration nyo doon sa, marami sa Pinterest, inspiration kung anong klaseng mood board ang gusto nyo. And then, pili lang kayo dito kung anong size ang gusto nyo. So you can also create from scratch. But if you're using the Canva Pro, doon mas madali kasi you will just click this brand, tapos makikita nyo si brand kits. And then, yan. May ginawa ako dito, isa sa client, tapos ito ginawa ko as sample lang. You can always create your own, pero pag gumawa kayo ng brand kits, ito yung lalabas sa inyo. So the Canva will ask for your logo. Kung may tatlong logo kayo, pwede nyo nang ipasok. It's more on the convenience and uniformity of your and cohesiveness of your materials. So kasi instead of upload ka ng upload always, pag gumagawa ka ng materials, i-click mo na lang si brand, tapos lalabas na yung logos mo. Hindi ka na maghahanap pa. And then it has the capacity to determine yung colors ni logo mo para mag-create siya ng color palette. So ito yung color na nandito kay color palette, pero pwede ka magdagdag. Kunyari, dagdag ako ng red, pwede ka pa magdagdag ano pang gusto mo. Ano bang goes with, let's say, black. Yan. Pwede ka magdagdag kung ano pang gusto mo. And then, pwede mo na rin iset yung fonts mo para pag nagawa ka ng material mo, hindi ka na maghahanap always ano nga yung font na yun, ganun. So, nakalagay na siya dito. From title down to caption. Kung iba yung gusto mo sa caption, pero kung pare-pareha lang naman, pwede mo na naman iset yan sa pare-pareho lang din. No? All throughout. Pero yung sizes kasi magkakaiba, di ba? Though, pwede mo pa rin siya ma-modify when you are on the graphic itself. Pakita ko later. So basically, ito yung brand kit natin sa Canva. Pwede ka pang magdagdag dito ng assets mo. Ito, yung assets mo, yung pwede siyang mga pictures na gagamitin mo for your posting, no? Pwede mga graphics na gagamitin mo for posting. Kunwari ito, nag-upload ako ng isa. Pwede mo rin siya ma-modify every now and then kung hindi mo na siya gagamitin in the future. Pwede kang maglagay ng icons. If you have yung may brand ka na talaga, may branding ka na, you have your logo, yung logo mo na may pangalan mo, pero naman yung icon mo lang, wherein yung parang R lang,
or kung ano bang shape yan, pwede mo na rin ilagay dito para nasa all-in-one place na lang. Then you can see dito meron tayong brand voice. You can use this one if you will create a statement, a caption, kung anong gusto mo, pwede mo siyang utusan to create that one according sa brand voice mo. So, pakita ko sa inyo, for example, ito na brand, gamitin natin sa ibang design. Punta tayo sa sample CV ko. Ito yung CV ko. Ito yung ginamit ko talaga ever since nag-start ako mag-apply or maghanap ng client. Pero, ito kasi siya nakalagay social media manager. So, yung mga past experience ko dito, social media yan. Meron akong ibang CV na pang project management. So, hindi ko sila hinahalo kasi tendency is that ikaw malilito ka, malilito rin yung client mo. And mas better chance na makakapasok ka or mas-shortlist ka if yung CV mo is short and concise lang. Ito lang nga, umabot siya ng ilang pages kasi nga, nilagay ko lahat yan yung sa social media management ko ng mga clients na past experiences. So, as you can see, ito yung color na napili ko because yung latest ko na sinendan ng client, tinitignan ko yung website nila, yung social media nila kung meron ng. And I go with their colors. Pwede mo namang i-change yan. Yan yung kagandahan pag dito ka gumawa kay Canva. I-click mo lang yan. Let's say, for example, mag-apply ako sa Coca-Cola. For example lang, di ba red si Coca-Cola? Change lang natin. So, naka-red na siya. Yung sabihin ni client, prepared kasi naka-brand siya sa atin. Di ba? So, all throughout na yan. Hindi naman maraming graphics dito sa CV mo. Yung ano mo lang talaga, experiences mo. Yan. So, you can, depende na sa inyo anong gusto niyong color, di ba? Pero yun yung ginagawa ko. Kung ano yung color ng a-applyan ko, ano yung brand nila, I go by their brand. Para sabihin na nakapag-prepare ka. Okay? So, this one, if you are designing, di ba, dito ka sa design mo, i-click mo lang yung brand, tapos i-click mo, pipili ka lang naman dyan anong brand kit. So, kunwari itong sample ko lang to. Kung gusto mo talaga maglagay ng logo, sige, maglagay tayo ng logo, di ba? Ipipindutin mo na lang siya, na andyan na siya. Dali, hindi mo kang ilagay logo ko. Pindutin mo na lang siya. Tapos, gusto mo yung branding mo, hindi branding ng prospects mo. Instead mo problema ka, anong color nito, pwede mo na siyang pindutin. Itong color palette mo, isa-shuffle mo lang siya. And siya nang bala, pwede mong i-click, okay ba ang combination? Kung ayaw mo, ito. Okay ba ang combination? Ganyan. Ito. So, siya na yung pumipili ng combination. Pero kung marami kang time, then you can do it manually. Pwede mo pa rin siyang i-modify. Si brand kit lang is to make sure na consistent yung brand mo across your materials. Na ito talaga yung ginagamit mo na logo, ito yung ginagamit mo na color, and ito na yung ginagamit mo na fonts. Di ba kanina yung elements na pinag-usapan natin, andito din siya. Now, for example, ito, gusto ko siyang gawing yan. Let's say, transform tone and voice into bold and professional. And then you generate. So, pwede ka rin magpatulong kasi may AI na si Canva. So, kailangan mo pa rin basahin ha kung sakto sa iyo. Pero, the point is, hindi ka na mahihirapan or it will not take too much of your time na. Okay? Kung mag-i-start ka naman, paano mo nakuha yung template mo? Kung wala akong alam sa template ng CV, you don't have to worry kasi si Canva, kunyari andito ka sa dashboard niya, you'll just look for CV templates. Siguro mostly sa inyo maghanap pa ng templates. And ipapakita niya lahat ng templates na meron siya. So it's up to you kung ano yung gusto mong template dito. Pili ka na lang anong sakto sa iyo.
Diba? It's very easy. For example, you want to be friendly and bubbly. Yan. May makikita kang parang, what do you call this? Overview muna bago mo i-customize. Kung yan na talaga yung gusto mo, i-customize mo lang and then you can change the elements na. So yun yung kagandahan if meron kang brand kit na available. Kasi kung iba yung sa template, iisa-isahin mo pa yan, di ba? Pero kung may brand kit ka na, i-apply mo na lang. So, modifiable to ha. RJ. Lahat, lahat dito modifiable. So, i-fill in mo na lang siya. Diba? Hindi ka na mahihirapan. Minsan kasi, na-i-stuck tayo kasi, ano bang sunod? Ano pang ilalagay? Okay? So, meron na, dyan na. About me, education, skills. Marami pang iba. Hundreds and thousands of templates. So, you can choose kung anong gusto mo dyan. Okay? So ngayon naman, yung other material na kailangan natin gawin aside sa CV ninyo is yung portfolio. Yung portfolio ko, ito rin yung ginagamit ko ever since ina-update ko lang. Yun lang yung key sa ginagawa ko. Ina-update ko. Kapag may natapos akong project, pinapasok ko dito. Kapag may na-end or kahit ongoing pa na pwede siya ilagay sa portfolio, nilalagay ko. And what is nice about this one, kapag gumawa ka kay Canva, pwede mo siyang i-publish as website. So, ang ibibigay mo kay client is yung link na lang ng website na yon and yun yung makikita. Ang problem kasi kapag nagsisend ka ng portfolio tapos in PDF form, sobrang hirap lalo na yung mga reels na gusto mo i-showcase. Hindi mapiplay yun sa PDF. Ngayon, kung magsasend ka naman ng Google Drive, tapos hiwalay yung graphics mo, hiwalay yung reels mo, di ba ang gulo? Parang kung ako yung hiring manager, parang i-open ko pa isa-isa. So unlike sa website, form na siya. Nandyan na siya lahat. Okay? So, si portfolio ko, meron na siya mga templates dito. Mga pages para sa'yo. Pero pwede mo naman talagang i-modify yan kahit ano pa yung pages nila. So, kailangan mo lang pumili. Ito na siya, di ba? Oh. If you want to be playful, ganyan. So, modifiable lahat yan. Pero yung sa akin kasi, I started from scratch kasi may iba akong layout na gusto. So, if you can see my portfolio, by the way, I am sharing my portfolio template. Na-share ko na ito dati sa TikTok ko. So, all you have to do is follow me na lang sa social media para mabigay ko yung link, editable link na pwede niyong ma-edit. So this one, if you can see, I portrayed a bubbly, friendly, calm personality dito. Gusto ko rin siya more genuine, authentic, and mas connected ako sa client ko. So one way of doing that is I include my photos na wherein hindi ako stiff but I feel parang yan, chill lang, no? Open to your suggestions, baga ganyan. So nilagay ko lang yung, hindi ako sobrang formal sa portfolio. So it's like, hi, I am RJ. Parang friendly conversation lang siya. So may overview ako kasi if you're a prospect or a client, gusto mo makita agad, sino ka ba, ano ka ba, bakit ikaw, ganyan, di ba? So nilagay ko dito yung overview ko. Para kahit hindi na nila maskan yung CV ko or itong portfolio ko, they'll have an overview, 3 years na siya, o marami na siyang na-manage na account. Di ba? Mas madali. And then, sa succeeding pages, I opted doon sa storytelling. Gusto ko yung storytelling because parang I am pulling the prospect towards me para magka-close kami to get their trust, to get their rapport. Hindi, ayoko yung magsushowcase lang ako. Gusto ko muna mag-create kami ng rapport, or at least ako, mag-gain ko yung trust nila. So by doing that, share ko yung stories ko, dito ako nag-start yung humble beginnings ko. I always do that, sharing my stories. Kasi
iba kasi yung nagbibigay ka ng service just to earn versus doon nagbibigay ka ng service kasi nakaka-relate ka. Kaya gusto mo bigyan ng service yung mga nadaanan mo dati, di ba? So yung kinwento ko sa inyo kanina, nandito yung sa portfolio ko about me, and then you can see my pictures, yung laid back lang, nagbabasa ng book, ganyan, minom ng kape. This one, where did I start? So, kinento ko rin that I have a small shop. So, I have a photo na nasa small shop ko. So, that is one way of gaining trust or connection ba with your clients. Be genuine and be authentic. Huwag yung puro kuha lang ng mga graphics. Lalo na kay Canva, sobrang daming available na mga stock photos. Nilagay mo dyan, pero hindi naman ikaw yan. Diba? Nagta-type na tao, pero hindi naman ikaw yan. So, mas maganda yung ikaw talaga, genuine and authentic. Okay? And then, after that, syempre parang nakuha ko na yung trust nila, na-engage ko na sila. That is the time, papakitaan ko sila what I can offer or what I already offered sa other brands. So, dito na mag-i-start yung pag-showcase ko. Sa pag-showcase ko, I also see to it na organize siya. Kasi sobrang dami, hindi ko rin minsan alam, paano ko pa ba siya i-showcase? So, I organize it into designs and reels or kung may long form videos man. So, si designs naman, nilagay ko rin kung under what niche siya, nyari educational or institutional. So, kumuha lang ko yung examples, yung I think and I believe na maaangat ako. Yung tipong mapaglalaban ka, gano'n. Hindi ko na nilagay yung parang medyo tagilid ako. So, nilagay ko yung alam ko naman na worth it na ilagay dyan. Kung marami na kayong na-work with na industry, kailangan yung i-label. And then si real estate, yan, label ko rin. Kalagay dyan, real estate, food industry. So you need to be organized. Kasi yung client mo, for example, hindi siya sa plumbing pero nandun siya sa real estate. So titignan niya rin paano ka mag-design sa real estate. Ganun. Pero usually, tinitingnan nila yung overall, paano mo nire-design. So these are actual clients that I have and I had. And then, sa baba naman, hiniwalay ko si Reels. Ito yung pain point ko dati kapag PDF. Binapasan ako PDF na portfolio. Pero gusto ko nga ipakita yung Reels ko. Hindi naman napa-play sa PDF, di ba? So, inorganize ko rin. So, when you click this one, magpa-play yan. Mahina lang yung internet ko. So, mapaplay yan lahat. Playable sa lahat. So, lahat ng reels na nilagay ko dito, playable siya. Mahirap kasi yung ito lang nakikita nila doon sa PDF. They will not have an overview paano ka nag-edit, ano yung style mo, mga ganun. So, yan. And then, naglagay din ako ng sample video edit. Long form naman to. Playable din siya. So, lahat ng pwede nyo ma-showcase, ilagay nyo sa portfolio nyo. Pero be very careful lang. Kung ina-applyan mo, for example, ako, dalawa kasi yung pinipilian ko usually, social media or yung project management. Iba yung portfolio ko sa social media, iba yung sa project management kasi magkaiba talaga sila. Pero if we are just gearing naman sa social media pero beauty and fashion tapos real estate, pwede mo lang ipakita itong social media portfolio ko. Okay? Yan. Tapos, it would be better if ever man, kunyari sa portfolio nyo, mag-start kayo sa client, always get yung kung paano kayo nagsimula, ito kasi meron akong glow up feed. Itong nasa left ninyo is, ito yung mag-i-start pa lang ako. And then, anong nangyari nung ako na ang nag-handle? So, ito na. Sa right side. So, always ko yan kinukuha. Ito mga example lang. So, ito yung before and then after. So that your clients or your prospects will have an overview. O, kaya talaga niyang ayusin, pagandahin, ganyan.
So before and after, before and after. It would be nice kung meron kayong folder sa laptop ninyo na nagdo-document kayo. Isa pa sa pinaka-importante for social media management are the numbers. So pag may mga hit ako, may mga viral, ini-screenshot ko agad yan. Tapos nilalagay ko sa portfolio or sinisave ko sa laptop. Because this will back you up. Ano nang nagawa mo? Ano nang napatunayan mo? Diba? So nilalagay ko yan dito sa portfolio ko. Tapos nilalagyan ko ng watermark kasi marami nang naggumagamit na i-screenshot, ginagamit rin nila sa kanilang portfolio. Ganyan. So ito is a very nice part of your portfolio because this will tell you or this will tell the prospect, yung client mo na meron ka talagang ibubuga. Yeah. Insights and analytics. Kung mag-provide naman kayo ng service nyo next time, I do believe pag social media management ka kasi, bibigay ka talaga ng end of month report mo that includes yung insights and analytics. Yeah. And then, sa last part, naglagay ako ng client feedback. Namili lang ako, wag naman yung sobrang dami. So yung client feedback ko, it's either hiningi ko talaga siya doon sa client ko. Sabi ko, ilalagay ko sa portfolio. Open naman yan sila. Or yung iba, binigay nila ng pusa. And then the last one or last page is yung aking contact details. So basically, this is my portfolio. And ilang clients na rin ang nakuha ko dahil dito. It might seem simple kumpara doon sa ibang portfolio ni Canva. But ito kasi yung from my experience din, mas madali para sa akin and mas madali intindihin para sa client ko. So, isa yun sa aspect na kailangan yung tignan. Hindi lang ikaw yung nadadalian. Always remember that you're offering your services so that yung makakakita nito, dapat hindi rin sila nahihirapan na ano ba to, i-open ko pa, ano ba to, isa-isa. Ano. So, madali lang itong pag-publish ng website. For example natin, napili nyo itong template na to, customize ninyo. Of course, papalitan nyo yan lahat-lahat, ano, yung mukha, yung mga text dito, according sa personal brand. Refresh ko lang. Okay. Wait lang. Pakita ko lang sa inyo paano mag-publish ng portfolio. And error talaga siya. Sige, yung akin na lang. Nari-edit ko to. Ganito kasi siya pag nag-edit ka ng elements sa Canva. Kikita mo, editable. Ngayon, pag okay ka na, click mo lang tong publish website. O error. Bakit si Canva ngayon pa nag-error? But when you click that publish website, bibigyan ka niya ng link. Yung link na yun yung isa-send mo sa iyong client or ganun ka, parang i-share mo with your prospect para i-view yung portfolio mo. So it will appear like www. Pero dahil sa Canva siya, meron pa rin siyang Canva/RJM social media portfolio. Ganun yung lalabas. And then pag live na yon, wag mo muna dapat siya i-edit kasi may binigyan ka ng ano, 'di ba? May binigyan ka ng link. So baka may mag-view. So ito na yung website mo. Hindi mo tatanggal si Canva, ang ma-change mo lang ito na site, itong si SMM portfolio. So pag na-republish mo na yan, pwede mo na kunin yung link and pwede mo na rin i-send kung mag-a-apply ka. So, di ba, hindi mo na kailangan mag-pay ng website. Though, meron ding iba ngayon ng mga for free. So, i-copy mo lang yan. Tapos, pakita ako pag view natin. Ganito siya pag tinignan ni client. Yan. So, i-scroll lang. Play pa rin yung videos. So, question,
paano kapag wala ka pang experience? Di ba sa portfolio, what you're showcasing is your experiences or your previous works that will suffice para doon sa application mo. Do you think you can come up with a portfolio kahit wala ka pang experience? The answer is yes. Okay? Yes. Ito yung sinishare ko always. Kasi maraming nagsasabi, paano ko makaka-come up yan and wala pa nga akong clients, mag-a-apply pa rin ako. Yun din ba yung problem ninyo? Give me a reaction kung yun rin yung problem nyo. You want to come up with a portfolio pero wala ka pa nga clients, mag-i-start ka pa lang, mag-a-apply ka pa lang. So, ito yung tips na binibigay ko kung gusto niyo talaga magka-portfolio. Gawa kayo ng portfolio ninyo. Kunwari, ito na template. Pasukan nyo ng sarili nyong facts, ganyan. And then, pag masok na simple designs, you can create your own design. Kunwari, beauty and fashion ka. And then, punta ka lang kay Canva. And then, punta ka lang kay Canva, tapos mag-create ka on your own. Pero design mo dapat ha. Hindi yung nanakaw ka lang ng ibang design. Pwede kang mag-design ng ikaw lang. Kasi technically, gawa mo pa din yun. Hindi lang nga para sa isang client. Diba? Pero ikaw ang gumawa yun. That's your skill of graphic designing. The same with Reels. Pwede ka kumuha na mag-video-video ka, surrounding mo or kung gamit mo. Or pwede ka rin magkuha ng stock photos, you put them together. Depende na yun sa pag-edit mo. So kahit wala kang client, you can still edit and you can still create reels. So yun yung gagamitin mo para ilagay mo doon sa iyong portfolio. Kasi mahirap talaga kung antay ka lang ng client, baka ilang months na wala pa. So yun yung first tip ko. The second tip is yung sabi ko sa inyo kanina, maghanap kayo ng friends ninyo na may business, shop, or kahit nag-online selling lang siya. Let's say nag-online selling siya ng beauty products. So, lapit ka sa kanya, sabihin mo, pwede kita tulungan. Pwede kita tulungan mag-post or gumawa ng post sa social media mo. In exchange of maybe a feedback or a testimony. Pwede mo yung insights ng posting mo during that time. So, exchange kayo, win-win situation kayo, di ba? So with that, naka-design ka na, naka-try ka pa mag-post sa social media, meron ka pang idadagdag sa portfolio mo. Okay? So those are the two tips na pinibigay. If you can remember my story, I was positioned into sales and marketing department. Out of something, para may malagay ako under educational institution na niche. So ginagawan ko ng paraan. Kung yung applyan mo naman is, let's say, real estate, you can create from scratch kung real or ng social media posts. Ka lang is yung analytics mo sa baba, which is, you don't have to include kung ano talaga, kung naghahanap ka pa. Kasi hindi mo naman ito siya na nag-win-win situation kayo, na-help ko na siya, and then you can get feedback. May inaat ang net ko, kaya hindi lumalabas yung mga photos. But yes, those are my tips. You can start from scratch, or you can talk with a friend. Kung hindi man friend, dyan sa local ninyo, merong coffee shop, tanungin mo, may social media na ba, manager na ba kayo? Kung wala pa, I'm offer to extend yung services ko, pwedeng for free or for X deal. Depende na yun sa negotiation nyo. Okay? Basta meron kang starting point. So from there, hindi naman kailangan sobrang dami. Ako nga, sobrang dami ko nang nagawa, pero ito lang rin naman yung nilagay ko. You just need to choose the best designs, the best work that you have na pwede kang i-back up kapag nag-apply ka na. So, I think yun yung very important, two important things when you apply for FMM na. Kasi
sa SMM, ano talaga tayo, kumbaga pa objective. Kung ano yung nakikita ni client, yun talaga yung babasehan niya. So, best foot forward tayo. Galingan nyo doon sa portfolio nyo. Hindi ka naman pwede mag-apply. Kunwari, may pinost na social media management. Ganito ganyan. I am very willing to apply as a social media manager. Pero wala kang portfolio kasi wala silang babasehan. Siguro, makakakita ka iilan, pero mostly ngayon, naghihingi na ng portfolio. So, before you apply, kunwari sa Upwork, di ba may connect silang tinatawag. Sa online jobs, meron din yung ginagamit nila parang point ganon, nauubos yun. So you make sure prepared ka bago mo gamitin yung bala mo. Kasi nagsisend ka ng applications na hindi powerful. Nagsisend ka ng application na diretso sa trash, kumbaga. Na? Ay kasi wala po akong client, di pa makaga ng portfolio. No, you always have your way. You always have some ways to create. Okay? Tinry ko rin talaga to. Sinend ko yung letter lang, cover letter lang. Yan pala rin yung isang tip na ibibigay ko sa inyo. When you send out applications, kumpletuhin nyo na. Huwag na yung tingi-tingi. Ilagay nyo na doon sa CV nyo, yung link ninyo kung hindi kayo maka-insert ng file. CV link and then portfolio link. Tapos cover letter. Huwag na yung tingi-tingi kasi ganun ang labanan ngayon. Mabilisan na ang lahat. So dapat pag-apply mo, everything is ready. So, I believe na share ko lahat sa inyo yung mga nagawa ko nung starting ako, and I hope it will also somehow magtatak sa inyo and gamitin ninyo. And as I have said a while ago, I am sharing the template of my portfolio. Pero pag na-receive nyo yan, empty template yan ha, wala yung mukha ko, wala yung mga works ko. Kayo na mag-fill in kung gusto nyo yung template ko. So, binibigay ko yan siya kapag nagme-message lang din sa akin. So, if you want, you can reach out to me kung gusto nyo lang naman. If not, you can always go sa Canva for free templates. So, I hope may natutunan kayo. And that ends my presentation. Miss Glenna. Alright. So, thank you so much. Wala ka bang ipa-plug na follow your socials or Sige, kasi nga di ba nabibigyan ko template, you can follow me on TikTok and Instagram, RJ Mab. RJAIMAB. yun yung nakita ko kanina din sa website mo. Yun yung nasa. Yun yung ginagamit ko, Curls. So, you can follow me. Tapos, message nyo na lang ako na naka-attend kayo ng webinar ng BIM and you want the free template. Alright. So, ayan guys, sana marami kayong natutunan sa shinare sa atin na ating guest speaker. So, bigyan naman natin siya ng madaming heart para ma-appreciate po natin siya. And then, while doing that, I'm going to send the link for our attendance dito sa ating GC, sa ating chat, Q&A. And then, guys, it's time for our quick Q&A. So, pag may mga mali